Live na po tayo. Amen. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa, sa bawat panig ng mundo na nandun ang ating mga kapatiran. Sa Hong Kong, America, America po, America, kasama ni Sis Jean. Salamat po sa pag-join sa araw na ito. Salamat po sa pagtugon niyo po. Yun po yung pinakamaganda, yung pagtugon. Anyaya ng Panginoon sa araw na ito. Maaga man sa mga kapatiran, nandito tayo. Hindi alintana ang puyat, ang pagod, ang karamdaman. Ang importante, yung pinili natin ang Panginoon sa araw na ito, nakasama siya. O marinig ang kanyang tinig. Ano ba yung nais ng Panginoon ipahayag sa akin sa araw na ito? Ano ba yung pinagawa niya? Kaya salamat po sa presensya ng bawat isa, kay Mimi G sa Amerika, kay Sis Leia dito po sa Japan. Morning, at saka Sis Mai sa Japan din po, Sis Ed, Sis Cathy, Sis Nali, Sis Gina, Sis Yolanda sa Pilipinas po. Meron din po tayo sa Hong Kong, sa Canada, at sa mga nanonood po sa online live. Po, good morning, have a blessed Monday. Umpisa natin ang isang linggo. Ano po, pagpuri sa Panginoon. Amen. Sige po, umpisa na po natin sa salita. Sa panalangin po pala. Sino po na ng prayer? Para maumpisa na po natin ating gawain. Mimi G, baka nais yung pong manalangin. Okay po. Amen. Salamat po. Hindi na po ako mag-open cam, driving po kasi. Father God, marami pong salamat sa pagtitipon po namin muli ngayong umagang ito sa Japan at sa Pilipinas po at hapon naman po dito sa Amerika. Maraming salamat po. Kahit man lang po dito sa online ay kami magkasama-sama at matuto at pag-aralan po ang inyong salita. Humihingi po ako ng gabay sa Espiritu Santo sa magsasalita na si Sis Cathy, na maibigay po niya ang matiwasay at walang kaba sa kanyang dibdib sa kanyang pag-e-exhort po ng aming pakikinggan, at ganoon din po gabay sa aming mga makikinig at sa mga nanonood po at manonood pa, na mas maintindihan pa po namin ang inyong salita at ito'y maitago namin sa aming mga puso at magawa rin po namin ito sa mga ibang tao. Panginoon, kailangan po namin ng inyong gabay upang ang lahat po ng tao sa bawat sulok ng mundo ay makarinig ng maganda at bagong balita. Ang tunay na dahilan kung bakit po pumunta rito sa mundo ang inyong anak na si Jesus upang pagbayaran po ang aming mga kasalanan. Siya na walang kasalanan ay naging makasalanan para lang po sa aming mga tao dito sa mundo. Maraming salamat pong muli. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. Salamat po ng marami. Nakamute ka po, Ate Lily. Ay, salamat po, Mimi G, sa iyong pagkain. Punong-puno ng pasasalamat at sa matagumpay nating gawain ngayon. Umpisa na po natin sa pinaka-importanteng araw ay ang salita ng Panginoon. Ang ating exhorter today is ating masayahin po. Yan po, pilatong po si Sis. Welcome po muli. Ayan. Handa na po natin ating mga puso. Tinga sa pakikinig po. Amen. Upang banal na Espiritu ang kumilos. Amen. Amen. Amen po. Pwede pong pag-pray lang. Lord, maraming salamat, Lord, sa bago umaga na naman pong ito, Ama. At ginising mo kami na aking mga kapatid na nandito, Lord. Hindi po aksidente na nandito kami. O yung mga baguhan po. Nakagaya ko din po, Ama, na patuloy mo, Lord, pinapakain ng iyong banal na salita, Lord, upang malaman po namin, Lord, at maliwanagan ng aming puso't isipan, Lord, ang kabutihan mo sa amin, Ama. Ama, ikaw po manguna po sa akin, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon naman pong ito na ako po'y ginamit mo, Lord, upang maipadala, Lord, sa aking mga kapatid at sa akin po, Lord, ang banal mong salita. Naway, Lord, aking po pananalita, sa aking po pagsasalita, Ama, ikaw lang po ang kanilang marinig, Lord, sa aking mga boses, Ama. At nawa, Lord, ang lahat na makikinig na ito, Ama, ay magbibigyan, Lord, ng bagong buhay, Lord, ng pagpapala, Lord, Ama, at buhay, Lord, na makakasunod sa iyo, Ama. At buhay, Lord, na nasa liwanag na, Ama. Pagpalain mo po, Lord, ang mabuting balita, Lord, sa araw na ito. Sa iyo lamang po namin itinataas, Lord, ang kabutihan, Lord, ang papuri, Lord, sa aming buhay, Lord, na ikaw lamang Jesucristo, Lord, wala nang iba. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Pinupuri ka namin at sinasamba, Ama. Amen and amen, Lord. Hallelujah. Amen.
Maraming salamat kung mali, Lord. Sa araw na ito, maraming po salamat at Janet. Bagamat busy ang ina, ako po'y pinatasan at binigyan na naman, pinakita na naman ng Panginoon kung anong purpose ko sa buhay, no? Ngayon po ay nasa day 24 na po tayo. Ang ating pong topic ngayon is Moments That Matter, Looking for Opportunities Around You. Amen po. Basahin po natin yung unang verse na binigay sa atin ng Panginoon sa Mateo 5:13 hanggang 16. Basahin ko po Mateo 5:13-16. Kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala na magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lunsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng pakalan. Sa halip, ilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Hallelujah. Amen po. Amen. Maging ilaw daw po tayo, no? Maging asin. You are the salt of the earth. You are the light of the world. No? Tayo po yung maging asin at liwanag sa mundo, sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating katrabaho, sa ating eskwela, at kahit saan pa po, no? Sabi nga po, no, sa Mateo. Kailan po natin nakita na tayo naging asin na at liwanag sa ating kapwa at sa mundo? Mga kapatid, simula po ng hinanap natin ng Panginoon, nasumpungan natin siya, nakita natin kabutihan niya, kung paano niya tayo tinubos sa ating mga kasalanan, kung paano niya po inalay yung buhay niya para sa atin na mga makasalanan dito sa mundo, no? Ayun na po yung umpisa na tayo naging asin na at liwanag sa ating kapwa. Hindi ko po maano yung sarili ko kasi nga, isa rin po ako sa sobrang makasalanan na tao. Sobra pong makasalanan ako. Pero nandito po ako ngayon sa inyo, di ba? Ginagamit ako ng Panginoon maging asin at liwanag din sa aking mga kapwa. No? Katulad po ng mga kapatid ko din dito, no? Hindi po talaga aksidente na nandito tayo. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon kasi hindi pa huli, no? Wala po sa pagkabata o sa edad. Wala po yan sa kung nasaan kang lugar, kung ano yung pananalita mo, anong lahi mo. Wala po yun. Pag sinabi ng Panginoon na nasumpungan mo ko, ikaw na, isa ka na sa gagawin kong asin at liwanag ng mundo. Kaya, ano po natin yun, panghawakan po natin yun, mga kapatid. Wala pong pinipilang Panginoon. Tayo po, no, simula na nasumpungan po natin siya. Nasa atin po yun, di ba? Sabi nga, meron tayong kalayaan na pumili kung buhay o kamatayan, di po ba? Pero simula na nasumpungan natin ng Panginoong Jesus, nalaman natin at nagkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. Hindi po tayo kasi dito relasyon, hindi po tayo dito relihiyon. Ito po ay ating relasyon sa Panginoon. Kaya tayo po ay ginawa niya ng asin at liwanag. Ano po ba yung mga asin at liwanag na sinasabi? No? Simulan tayo po ay nakanig ng mabuting balita. Ating pong tinanggap, nagkaroon po tayo ng buhay na bago po, no? Tulad po sa akin, nakakapagsalita na po ako ngayon na matuwid. Yung dating lumang Catherine po, napakaano po talaga magsalita. Iba po talaga ako magsalita. At lahat po na makikinig sa akin, tumatawa sila, no? Natutuwa sila, napapasaya ko sila. Pero ando doon yung katsuga, yung natatalisod sila sa mga biro ko, no? Natutuwa sila yung mga tao sa mundo. Kasi ganun din po ko dati, no? Nagbibiro tayo ng mga malalaswa, no? Pero yung mga malalaswa na yun, hindi natin alam na yung mga tao nakakausap natin sa mga ganung pananalita, na ano natin sila, nasasama na natin sila doon sa impyerno, no? Sa maling way, papunta sa ating kaaway. Yun po. Ngayon nasumpungan natin ng Panginoon. Ganito na po. Hindi po siya sabing, ang banal mo naman na magsalita. Hindi po. Umpisahan po yan sa pakikinig kasi.
pag nakinig po tayo, malalaman po natin yung kabutihan ng Panginoon. Ngayon po, makikita na sa atin, no? Ayun po yung sinasabi niya, asin. Yung pananalita natin, magkakaroon na ng buhay sa mga makikinig. Magkakaroon na sila ng aral. At lalo makikilala yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Basta tayo yung mga nagsalita na kay Kristo na, doon na mai-encourage natin sila, no? Ang galing naman ito, yung dating Catherine na hindi maganda magsalita, malaswa o bastos. Bakit ganito na magsalita to? Ano kaya ang Panginoon nito? Saan kaya niya nakuha yung mga ganyang salita, no? Parang nakakabigay na ng buhay. Yung po yung asin, nakakabigay na ng asin para sa iba, no? Nagkakaroon na sila ng lasa, nagkakaroon na ng halaga yung buhay nila para sa Panginoon, yung po, no? At nahahawa na rin sila sa atin po, di po ba? At yung po rin nakita natin sa Panginoon na tayo po yung makasalanan, nasa dilim, no? Nasa kasalanan tayo, nasa dilim tayo, nakakakuha natin yung mga gusto natin dito sa mundo. Ang saya, di po ba? Ang saya sa mundo. Pero yung mga nangyayari po sa ating kasayahan is mga panandalian. Wala pong kapayapaan. Oo, sabi natin, kunyari nakabili tayo ng sasakyan, no? Ay, sasakyan, saya ako. Pero hindi po ba, di ba, yung sasakyan yan? 1 linggo, 1 taon, 2 taon, 3 taon. Pero parang normal na, no? Parang normal na po sa atin yung saya. Pero pag kay Kristo tayo, no? Naghanap tayo kay Kristo, nasapungan po natin si Kristo, yung kasayahan na hindi natin nakita sa mundo, yun po, yung nagliwanag sa atin. Na yun po yung gusto natin ibigay sa kapwa natin, no? Kung ano yung nakita natin kay Lord na liwanag. Simula sa kadiliman, may sakit po tayo. Okay po. Salamat po, si Ses. Hindi ka po marinig. Hindi po siya marinig. Yung po yung sinasabi na simula na natagpuan natin si Lord, din po yung liwanag na dati yung napakadilim ng mundo natin, no? Napakagulo, na kunting problema lang, talagang may mga time pa na talagang kailangan magpakamatay na kasi hindi na natin kinakaya, di ba? Pero yung liwanag na kay Kristo, na kahit na hindi ko po sinasabi na hindi ka na magkakaroon ng trials, hindi ka na magkakaroon ng problema kapag na kay Lord ka na, hindi po yun. Yung po yung nagiging madali na yung mga problema sa atin kasi may liwanag na sa ating puso't isipan. May liwanag na tayo na pag may problema tayo, wala akong pera. Ay, andiyan dyan ang Panginoon. Nakikita natin agad yung liwanag ng Lord na siya ang magpro-provide sa atin ng kung ano-ano mga kailangan natin. Hindi na makikita dito sa mundo. Yun po yung sinasabi, no? Yung relasyon po, no? Na nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, na tayo na isa na tayo sa pinili niya na maging asin at liwanag ng mundo. Basahin ko din po sa Isaias 12:4. Ay, mamaya na lang po pala yan, no? Isa po tayo sa talagang na yun nga po yung pinatawad, nagkaroon ng liwanag. At ngayon po, ano po yung nararamdaman natin, no? Basahin ko po sa Isaias 4:12. Ano sabi dito? Pagsapit sa araw na iyon, aawit kayo. Pupurihin ninyo ang Panginoon, sambahin ninyo siya. Sabihin niyo sa mga bansa ang kanyang mga ginawa. Sabihin niyo na karapat-dapat siyang purihin. Amen po. Di po ba? Yun po yung nakita kasi natin sa wala nang nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, no? Na naging asin tayo, naging ilaw. Ngayon, ayun ang po yung gusto natin ipakita or i-share sa ating kapwa. Gusto natin silang i-encourage, no? Encourage natin sila, gusto natin silang hatakin din, no? O ayain. Kung saan yung path, no? Yung daan papunta sa liwanag. At saan yung daan na papunta kay Kristo talaga, no? Na hindi natin nakita sa mundo. Kaya mga kapatid, no? Maging asin at liwanag daw po tayo. At dun po sa kung saan po tayo magiging liwanag at asin at liwanag po, no? Hindi po natin yan alam kung kailan po yun. Pero once na ang Holy Spirit, no, nangusap sa'yo, inudyukan ka, kunyari, nasa bahay ka, or nasa trabaho ka, nasa eskwela ka, talaga yung po, boom, talaga yung impact po talaga nun, no, na maano natin na, oh, ito na yung araw, yung ganun po, no. Siyempre, di po natin alam kung ano sasabihin natin. Di po natin alam kung paano yung pagkakataon na kailangan maging asin ako at liwanag, di po ba? Pero ano po ba yung natagpuan natin sa Panginoon po, di ba? Na yung liwanag at talagang yung buhay na walang hanggan na nakita natin sa Kanya, nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Basahin ko din po yung Pedro 3:15, no? Kaya wag po tayo mag-alala kapag tayo
inanuhan na ng Holy Spirit na, na anak, ito na yung pagkakataon na maging asin ka or liwanag sa kapwa mo. Ito po yung sinabi sa 1 Pedro 3:15, alalahanin ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Amen po. Hindi po, atin po na hindi pa, katulad ko po nung nagsisimula pa lang, no, hindi pa talaga ganun kalalim yung relasyon sa Panginoon at nagpapalalim pa lang sa Panginoon at yung pananampalataya, pinapalalim ko pa lang sa Panginoon. Pero wag po tayo mag-alala kasi mag-aalala po tayo sa mga baguhan eh. Paano yun? Anong maging asin sa kaliwanag? Paano yun, di ba? Magtatanong po tayo ng ganun, di ba? Pero umpisahan po natin yung time na nasumpungan natin ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung naramdaman natin? Di ba po ba sabi nga po sa Isaias po, no? Na nagkaroon na talagang nagalak yung puso mo at isasabihin mo o ipagsisigawan mo sa mundo yung kabutihan ng Panginoon na natagpuan natin. Yun po yung sinasabi, no? Na talagang yung opportunities, no? Yung pagkakataon sa paligid natin na ipagsisigawan natin si Lord na ito yung ginawa sa akin ni Lord, hindi po ba? Alam niyo po ba na ako makasalanan pero pinatawad ko, nalaman ko sa salita niya na kahit makasalanan ka, iwanan mo yung mga kasalanan mo, no? Lumapit ka sa akin, sumunod ka sa akin, kakalimutan ko yung mga kasalanan mo. At simula nang ipinako si Kristo sa krus, no? Nakapalit ng buhay niya para sa ating mga kasalanan. Ayun na po mga kapatid, yung start na naging asin tayo at naging liwanag sa ating pamilya, sa ating katrabaho, sa ating kapwa. Yun po yun yung sinasabi. No? Kaya kayo po, wag po tayo mag-aalala in case po na yung sa trabaho at kung saan po tayo i-ano ng Panginoon, iatasan na lugar na anak, maging asin ngayon ka na, maging asin ngayon ka na, maging liwanag. Wag po tayo mag-alala. Katulad ko po, itong pagpapahayag lang po ngayon dito sa inyo. Hindi po ako to. Inidyokan lang po ako o inutusan ako ng Holy Spirit o siya po yung nagsasalita sa inyo. Kaya sabi ko nga po, nawa po, no, tumanim po sa atin sa mga gusto pong tumanggap o sa mga tumatanggap, no, nawa po, magkaroon po sa kanila, no, ng kaliwanagan kung ano po talaga ang Panginoong Hesukristo. At maging encourage po, no, sa bawat isa na, wow, ako gusto ko na maging liwanag. Yung nasumpungan ko kay Lord, no, kung yung nakilala ko si Lord, yung kaligayahan na hindi ko talaga nakita sa mundo, gusto ko i-share sa kapatid ko na ito. Kasi may katulad po ako, magte-testimony na po ako. Nasabi po, basahin ko lang po yung natin, yung devotional natin. No? Moments that matter, looking for opportunities around you. Every day we get up and move through the routine of our day. We encounter others all around us, at home, at work, and at school. It's easy to carry on with our routines without ever seeing others. Di po ba? Masarap nga raw pong gawin yung mga routine natin kung wala nakita. Then we hear or read verse about being salt and light. And we think, when do I ever had that opportunity? Di po ba? Nung narinig natin, itong verse natin ngayon na you are the salt and the light of the world. Di po ba? At maano po natin sa sarili natin, paano ako magiging salt at light, no, sa mundo? Isa akong makasalanan, no? Or isa akong nag-uumpisa pa lang na sumunod sa Panginoon. Paano yun? Pero kapatid, huwag ka mag-alala kasi yun na po talaga yung start na ginawa ka na ng Panginoon na asin at liwanag sa kapwa mo. Simula na nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Hindi po sinasabi na baguhan ka pa lang. Hindi po yun. Ayun na po yung start na makapag-encourage ka or makahatak ka, maka-invite ka ng mga kaluluwa pa, mga tupang ligaw na katulad natin noon, no, na nakatanggap ng salita ng Panginoon, ng pag-ibig ng Panginoon. Ayun po yung unang-una na start na tayo na ay lumiliwanag sa kapwa natin. Di po ba? Kasi malalaman po natin yan, no? Kung kahit po sa atin, no? Sa sarili natin, hindi natin makita, ay, naging liwanag na pala ako sa kanya. Makikita po natin yan sa kapwa natin. Katulad po ako, mag-testimony na po ako. Last na po, kagabi po na natutuwa po ako. Share ko po sa mga kapatid ko sa GC namin. Natutuwa ako kasi meron po akong kababata na 20, siguro 15 or almost magta-20 na siyang nasa kulungan. Na po siya ng rape. Kasi nung kabataan po, mga 17 or 18, meron silang ginahasa na
na medyo may diferensya sa utak, sa pag-iisip po, na ang natandaan lang nung dalaga is siya. Kaya siya lang po yung nahuli ng mga pulis. Tapos may mga time po talaga minsan nag-uusap-usap kami. Pero ang tagal po, siguro mga 3 months na kaming hindi nag-uusap. Kagabi lang, siguro nahilig lang po siya mag-like sa mga sinishare ko na gospel. Tapos sinishare ko na mga live natin. Tapos yun lang, like siya lang, nakikita ko lang po yun. Tapos kagabi sabi niya sa akin, Kat, kamusta? Sabi niya sa akin. Kaya natuwa ako kasi ang tagal. Kala ko nga kung ano nangyari sa akin, baka nasintensya na or what, hindi ko hindi ko din siya naaalala. Kagabi lang talaga sabi niya sa akin, kinamusta niya, sabi ko, okay lang, sabi ko, sabi ko, nagpapasalamat ako kasi kahit paano, mas nabibisi ako mag-aral ng salita ng Panginoon, sabi ko sa kanya. Sabi niya, Kat, pagdasal mo naman ako, yun, agad ang inano niya sa akin. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko, tugma na tugma sa verse ngayon na binigay mo, no, na maging asin kami, maging asin ako at ilaw. Kaya nagpapasalamat ako po kasi pang-apat na siya sa namihingi sa akin ng panalangin, no. Biruin niyo po yun si Catherine na sobrang na makasalanan po. Napaka-makasalanan ko po mga kapatid, sobra po. At unti-unti pa rin po may mga nagagawa pa tayo, no, na sinasadya o hindi sinasadya kahit na kay Kristo na po tayo. Huwag po tayo mag-alala kasi kahit sino po nakakagawa pa ng kasalanan. Pero andiyan po ang Panginoon na patuloy po tayong pinapatawad, patuloy po niya po tayong minamahal po at hindi niya po tayo binibitawan. Yung po pinakamahalaga, no, na kahit na nagkaroon ka ng kasalanan, wag lang mo po yung palagi, kasalanan, tapos magsusuri lang ako kay Lord, okay na yun. Wag po naman po yung ganun, no. Pero andiyan po naman kasi ang Holy Spirit na yung mangungusap sa atin na, anak, masama yung ginagawa mo. Di ba? Nangyari na po sa inyo, no, mga kapatid. Alam ko naman po, no, pag nakikristo ka na, nandiyan na yung pag-aalam mo ang kasalanan na yan. Ang Panginoon na yung bubulong sa'yo na, anak, hindi maganda yung ginagawa mo na yan. Doon na po, na iiwas na sa atin na po yung kung iiwasan natin or gagawin pa rin natin yun, no? Ayun po yung sinasabi na, kung buhay ba o kamatayan ang pipiliin mo, di ba? Kasi ano po ba ang kasalanan? Patungo po sa kamatayan. Ano po ba ang pagpapatawad or ang magandang ginagawa natin? Patungo po sa buhay na walang hanggan. Yung po, kaya nagpapasalamat po ko kasi sabi ko, etong si Catherine na noon, mabarkada, hindi naman po ako mabisyo mabarkada, yan, malalas ako magsalita, yung mga masasama po nagagawa ko. Ngayon po, ilan na sa mga kaibigan ko, no, una po ang anak ko sa Pilipinas na, pagdasal mo, kumbaga sabi ko, hindi pa ako banal, pero ayadyaan, no, kasi nakikita po nila kung ano na po tayo ngayon, no. Hindi rin po sila makapaniwala, pero hindi sila tatanong, oh, wow, ano ka na, ang galing mo na ngayon. Hindi po sila ganun, talagang direct po sila sa akin na, Kat, panalangin mo naman ako. Kat, pagdasal mo naman akong ganito. Kaya natutuwa po ko, ang saya po ng puso ko kasi sabi ko, hindi ko nararamdaman na nagigiliwanag ako. Hindi ko alam na asin na pala ako ng mundo o ng kapwa ko. Pero ito ngayon, binigay sa akin ng Panginoon yung verse. At kagabi po yun nga, yung kaibigan ko na yun na magta-20 years na nakakulong. Kaya sabi ko, salamat. Kasi sabi niya, pagdasal mo ako kasi yung parol ba yun na sinasabi? Hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin sa parol kasi kung may chance yata na makalabas siya about din sa parol na sinasabi. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, manalig ka lang. Sabi ko, narinig mo na yung about sa parol, di ba? Yung advice ko sa kanya, narinig yung about sa parol, di ba? Sabi ko sa kanya, ibig sabihin, chance mo na yan, panghawakan mo na makakalaya ka dyan. Kasi talagang sabik po siya makita yung mga anak niya, namatay yung asawa niya, hindi niya nakita yung mga anak niya. Talagang through online lang sila nag-uusap-usap ng anak niya. Kaya yung po yung, sabi ko, naaawa ko na, kasi nasabik siya sa mga anak niya. Tapos yung po, yung kagabi, after ko po siyang nasabihan na gano'n na continue prayer ka lang, sabi ko, magdasal tayong dalawa, sabi ko, at isasama ka rin namin sa prayer namin, sabi ko sa kanya. Tapos, inano ko po siya ng verse ng Marcos 11:24, yung pinost ko din po na sabi nga sa Marcos 11:24, kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayo, natanggap na ninyo at matatanggap na ninyo. Ayun po yung inano ko sa kanya, para magkaroon siya ng lakas. Tapos ayun nga po, no, si Sis Gloria rin po, na talagang nagdagaan din sa akin ng panalangin. Tapos yung sabi ko nga po, baka may breast cancer, di po ba? Alam ko isa din po dyan sa atin, no? Dahil si Sis Leia rin, natutuwa ka din ako kasi si Catherine na makasalanan, no, kinausap niya. At talagang pumasok sa puso ko yung shinare niya. At sabi ko nga, no, sa atin, about sa atin, no, talagang gagamitin tayo ng Panginoon, no, sa ating kapwa. Kaya wag po tayo mag-alala. Kasi kung tayo ay talagang pinili na ng Panginoon na maging asin at liwanag sa ating kapwa, wag po tayo mag-alala. Kasi ang Holy Spirit ang magsasalita.
para sa kanila. Gagamitin lang tayong instrumento ng Panginoon, ang ating labi, ang ating mga salita, upang marinig nila, no? Upang makita nila yung character ng Panginoon na magiging asin sa kanila at liwanag. Yun lang po masasabi ko. At marami pong salamat sa Panginoon dahil patuloy niya akong binabago, patuloy ko nararamdaman yung kabutihan niya po talaga na kahit na sobrang dami po ng problema, huwag po tayo mag-alala. Talagang patuloy lang po tayo maglingkod sa Panginoon, tayo lumapit. At higit po sa lahat yung panalangin, no, yung communication natin sa Panginoon. At sabihin natin, no, magmanalangin tayo kay Lord na, Lord, gawin mo kung asin o liwanag sa mga tao, sa mga kapatid ko pa po, Lord, no, na hindi nila nararamdaman o hindi nila maintindihan kung paano maging asin o liwanag. Makipag-usap tayo sa Panginoon na, Lord, paano po ako magiging asin o liwanag? Mangusap ka po sa akin. Turuan mo po ako kung paano po ako maging ganon. Yung po, wag po tayo mag-alala kasi ang Holy Spirit, ang Panginoon natin, palagi po nandiyan dyan para tulungan tayo. At siya po magsasalita para sa atin. Bigay ko lang po yung share ni yung ating application question ni Mr. Larry, no? God show you in the right way at the right time. Where are opportunities you can ask God to help you reach out? Is your heart open to hear from the Lord? Yung po yung sinasabi, no? Magtanong tayo sa Panginoon or makiusap tayo, no? Na tulungan niya tayo kung paano natin mapagtatagumpayan din, no? Ang mundo o ang ating kapwa. No, nasa atin po yun. Kung talagang bukas ang puso natin, magpagamit tayo sa Panginoon. Bukas ang ating puso, ang ating sarili, no, na gamitin niya tayo. Yung ating purpose, no, para sa Kanya, na maging asin at liwanag tayo. Yun lang po mga kapatid, maraming salamat po na mayroon po kayo naunawaan at bahala na din po si Ate Janet magdagdag at God bless po sa lahat. Sorry po mga 6:40 na pala. Bago po mag-7, mag-out na po ako automatically. Pasensya na po sa kasi talagang busy po ngayon. Friends, salamat sa Panginoon kasi kahit papaano, binigyan niya ako ng pagkakataon na maibahagi sa inyo kung ano yung verse na gusto niya iparating sa lahat. No? Maging asin at liwanag daw po tayo sa lahat at huwag tayo mag-alala sa pang-araw-araw natin kasi palagi natin kasama ang Panginoong Hesus Kristo. Thank you po. God bless po sa lahat. Thank you po. Amen, amen. Magandang umaga pong muli sa bawat isa at maraming salamat Sis Cathy sa pagbahagi ng salita ng Diyos ngayong umaga. Thank you so much po sa ating mga kapatiran, lalo na kay Sis. Siya po ang ating kaibigan po ni Mimi G, taga Virginia din po siya. And thank you so much sa pag-join kanina ni Mimi G din. Since Sunday po sa kanila, Sunday service po, Pero salamat po, sa mga opportunity yung binibigay ng Panginoon. Talaga po tayo dapat maging mga oportunista. In a nice way po, in a good way. Oportunista, bakit po? We have to be looking for opportunities around us, katulad po ng topic natin ngayon. Because moments matter. Napakahalaga po ng mga moments, pagkakataon na ibinibigay sa atin ng pagkakataon na kapag po pinalampas natin, hindi na natin yan mababalikan. Time is like gold. Time is gold nga daw po eh. Talaga pong kapag yan ay lumipas na wala na. So make every effort na talagang pahalagahan natin bawat opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Lalo na po ngayon na we're living in the last days. Nasasabi ko na po yan dahil sa mga nangyayari sa paligid natin, di po ba? The latest news na narinig ko po, na nabasa ko pala, is thought crime. Thought crime, mga kapatid. Your thought can influence others and now it's a crime. And yung 2 tao po na nahuli sa UK, na under sila ngayon, under trial, because they prayed. Yung isa po, the guy, I forgot the name, 50 meters away sa abortion clinic, nag-i-intercede siya, nagpipray siya. And he was asked, tinanong po siya, anong nilalaman ng panalangin mo? Nung sinabi niya na nag-i-intercede siya para sa mga tao doon, sa mga
pumupunta doon, ayun, nakasuhan po siya. Thought crime. Imagine niyo po yan. Kaya gawin po natin, make every opportunity. Huwag po nating sayangin. Samantalahin po natin na talaga ang bawat opportunity na meron tayo. Ano po, katulad ng nangyayari ngayon kay Sis Kat, ano po, let us be the light and salt. Bakit po light? Tayo magbibigay sa kanila ng liwanag. Ano po, sa kanilang mga nadidilimang mga sitwasyon, pagkakataon, lalong-lalo na kapag under trial, under pressure, under difficulties, hardships, ano po, ang hirap makakita ng liwanag. Tayo, kita natin yung big picture kasi wala tayo doon sa sitwasyon. So we can give them a light. Ano po? Bakit po asin? Kasi nga po, ano po tayo pag asin, ang dami po na napag-aralan na po natin yan, di ba? The functions of salt. Hindi lang po siya nagbibigay ng lasa, which is napakaganda po talaga. Kapag may asin, masarap kumain kasi nga may lasa. Kapag walang lasa ang pagkain, kahit na alam mong healthy ito para sa'yo because you have sickness na in-avoid ka ng doktor ng salty foods, kahit na alam mong bawal, parang wala ka pa rin ganang kumain kasi walang lasa. Di po ba? So tayo, inatasan ng Panginoon na magbigay ng lasa, magbigay ng sabor, magbigay ng glow sa kanilang mga buhay. And how can it that happen? Let's take every opportunity na makita natin. Kapag may nanghingi ng prayer, do it. Kapag merong tumingin sa atin, lumingon ka, ngumiti ka, pagkakataon ko na. I can share my faith to you. Kahapon po, galing kami ng Costco. And ngumiti siya sa akin. So, Pilipina ka, di ba? Simple approach. Ano po? Simpleng hi, simpleng kumusta. And everything starts from there. God will give you the opportunity. It's up to us kung i-grab natin yan. Or iba-bypass natin. Ano po? Kung pababayaan lang natin itong lumisan sa atin. So, nasa sa atin po yan. Kaya mga kapatid, let us look for every opportunity that God is giving to us. Kapag mapagmasid po tayo, kapag sensitive tayo sa mga sitwasyon sa paligid natin, napakadali po. Napakadali pong tumugon. Good morning. Ayan po, napakadaling tumugon. Kasi araw-araw, marami tayong nakakahalubilo. It's up to us. Where's the pad? Look for it. Look for it. Ayan. Ayan po. Kahit saan man tayo magpunta, ano po, meron at meron. Lalo na kapag pagising pa lang natin sa umaga, nandito na tayo, sama-sama, kumakain ng salita ng Diyos and asking for the opportunity to share our faith and to be with God. Talaga umpisahan natin sa tama. Start our day right with the Lord, with the guidance of the Holy Spirit. At check po, every step of our way, kasama natin siya at tayo po ay kanyang maiga-guide. Ano po? At yung umpisahan na po natin na yung mga hindi natin kinikibong kapitbahay, let's start to listen and let's pray for them. Ano po? O kaya naman, even though they're far away, we're just not away. We can just say hi sa ating mga kaibigan na nasa malayo. Alam niyo po, yan talagang inaano sa akin ng Panginoon yung mga, yung mga dati ko nang naka-connect mga friends. Sa friends list ko po, yung mga matagal na hindi ko na nakakausap, and yung mga tao na, wala na talaga kayong contact for a long time, pinapakontak sa akin ng Panginoon. So, let's use that opportunity. Start with, kumusta ka na? Di po ba? And God will make a way. God will make a way po. At napakahalaga po talaga na gawin natin yung yung part natin, kung ano yung inatang sa atin ng Panginoon. We are called by God for a purpose. Let's live with a purpose. Our life must be motivated by
love. Hindi man ito umabot sa compassion, katulad ng compassion ni Jesus sa atin, at least, makakuha man lang tayo ng konti doon. The love. Ano po? Love for the lost. Amen? At sa ating pong pag-aaral, araw-araw, pagninilay-nilay ng salita ng Diyos, we are being equipped, we are being trained, ano po, to gain confident, because sa araw-araw po ng pagsasama natin, mas nakikilala natin si God at nalalaman natin yung mercy, the grace that He has for us. Kaya naman, nagagawa nating magtiwala sa Kanya. Di po ba? Topic namin kahapon sa church is relying on God. Everything. Lahat po talaga. Yung tipong rely na hindi lamang sa isip, kung hindi rely on God, trusting in God, na kaya mong itaya ang buhay mo. Yung do or die. Tagumpay man o hindi, magtitiwala ako. Di po ba? Gagawin ko to because I believe, I trust in Him. I trust in God. Di po ba? Kaya napakaganda kapag meron po tayong ganyang faith. Nako po, check. Ang tagumpay ay garantisado sapagkat where are we investing our faith? Siya po ay napagtagumpayan na niya ang mundo. Kaya certainly, tayo din po mapagtatagumpayan natin yan. At hindi lang po sa atin. Ano po? Sa ibang tao din. Sabi nga po sa ating application question, Larry says, God will show you in the right way at the right time. Wow. Totoo po yan. God will lead us. Kung saan, sino. So, iisipin mo, hindi naman ako dapat pumunta dito sa area na to. Ba't ako nandito? Di po ba? Hindi naman ako dapat, sa ibang araw pa, ba't ako nandito? So, God has a purpose. Pasensya na po. Nilamig ako. Pasensya na po. Nilamig lang ako. Ayun po, no? So, kung ano at saan, sino ang ilalagay sa ating daan ng Panginoon, be the salt and light. At sabi po sa ating isa pang verse, sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 15, alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Amen po. Huwag yung aga ng atin o sabi ng iba. Parangalan natin. Lahat po, give back all the glory to God. Ano po? At sundin daw natin siya. Amen. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag. Pag sinabing handang magpaliwanag, give time. Ano po, dapat lagi tayong handang magbigay ng oras at magbigay ng kapaliwanagan sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa, hindi po sa kung ano-ano, kung hindi sa pag-asa ninyo. At sino po ba ang pag-asa natin? Saan nanggagaling ang ating tulong? Saan tayo nagtitiwala? Saan tayo umaasa? Sa taas lang. Wala nang iba. Amen po? People around us can help us, but the perfect help that comes from the Lord, yung po talagang dapat na hinahanap natin at ipinapahayag natin. Let's share our faith. Let's share the hope that we profess. Di po ba nagkaroon tayo ng lakas ng loob ngayon na kahit na gaano tayo kadumi noon, sabi nga ni si Scott, kahit gaano siya ka makasalanan noon, how filthy her mouth was, pero ngayon, kaya niya na mag-confident siya na magsasalita siya ng salita ng Diyos with the same mouth. Bakit po? Because it's God who changed her. Oh my Lord. Yeah. Just wait. Johan. Ayun po. Pasensya na po kayo. First day ng school ngayon dito sa amin. Kaya si Scott din, magta-travel pa sila. Kaya nag-excuse na po siya na maaga. And the kids are excited. Talagang nagising sila ng maaga. Kasi first day ng eskwelahan. Ano po, nakakatuwa. Sana po magtuloy-tuloy, no? Araw-araw, ganyan. Amen? So, tayo po, dapat po nating sundin ang Panginoon at lahat po ng ginagawa natin, dapat po karangal-rangal, kalugod-lugod sa Panginoon, hindi po sa atin. Kapag, ang glory ay napupunta na sa atin, medyo
be aware kasi ganyan lang po ang buhay natin. From the Lord going to us, and from us going to others. At yung others dapat magbigay ng glory to God. So kailangan po yung cycle na yan hindi mawala. Ano po? Para patuloy. Do not break the cycle para ang biyaya mula sa Panginoon ay patuloy na mapupunta sa atin at lahat ng meron tayo may ibibigay natin sa iba. At lahat po yan ay maibabalik sa Panginoon. Lahat ng papuri must belong to the Lord. Amen po. So this cycle mustn't be broken. It has to be continued in our lives. Salamat po, no? Kaya dapat po tayo laging handang magbigay ng oras. Amen po. Hindi po handang makipagtalo. Okay? Handang magbigay ng oras, listening and pray to them. Make every effort for every opportunity that God has given to us. Huwag po nating sasayangin ito. Lahat naman po ito ay para sa glory ni God. Sabi nga po sa di po ba, sa binasa natin kanina sa Isaiah chapter 12 verse 4, pagsapit ng araw na yon, aawit kayo, purihin ninyo ang Panginoon, sambahin nyo siya, sabihin nyo sa mga bansa ang kanyang mga ginawa, sabihin nyo na karapat dapat siyang purihin. Let's proclaim the glory of the Lord, His goodness, His mercy, His love, His grace that never ends. Walang katapusan, walang limitasyon, at more grace pa. More grace pang hinanda niya para sa atin. So, salamat sa kapatawaran at sa mga kasalanan gagawin natin na patatawarin pa niya. Talaga pong merong kumbaga sa mga nagbi-business, may capital ka at meron ka pang extra capital. May nakahanda ka ng pangalawa. Kasi nga po, hindi mo alam kung magtatagumpay o hindi. Di po ba? So, yung merong mga pang-extra pa na nakahandang kapital, ulit, dapat ganun din tayo. Ano po? Dapat tayo po ay laging handa sa ating mga puso't isipan. At magagawa lamang natin po yan kapag tayo ay naka-depend kay God. Our faith must be founded by the Word of God. Kaya nga po tayo nandito araw-araw, magnilay-nilay ng salita ng Diyos, magpalakas na nagmumula sa Kanya, hindi po sa tao. But of course, encouragement from our brothers and sisters are must also kasi it helps us also. Pero po kung ayaw natin mag-fail, ayaw natin ma-prostrate, kay God lang po tayo direct. But of course, we're human. We need someone that we can feel, we can see, we can hear. Hindi lang po puro faith. Ano po? Kailangan din natin ng actual. That's why we need others po. And we are here. Nandito po tayo sa Morning Devo ng Homey Christ Church. Hindi lamang po dito. From Monday to Saturday at night. Dito po, gabi po sa amin, umaga sa inyo. Sa Amerika, ano po. Sa Canada at afternoon po sa Hong Kong. Sa Hong Kong pala, same time, 1 hour difference. Yun nga po, no? Nandito po tayo, ang bawat isa, to help each other. Huwag po kayong mag-aatubili, magtanong. Wala pong mawawala. Kung hindi man tayo napagbigyan ng isa, don't quit, don't lose heart. Ang dami po nating membro. Lahat po yan, kung sino ang makakasagot, yan ang inatasan ng Panginoon para sa iyo sa araw na yan. So, don't get mad. Bakit itong taong hindi sumagot? Buti pa si ganito sumagot. Katulad na nangyari kay Sis Kat. Meron siyang mga sinabihan, pero isa lang ang sumagot sa kanya. But praise be to God that si Brother Paz available nung oras na yon. And they prayed and quick response from the Lord. Siguro kung ibang tao nakapag-respond, may doubt or may takot, hindi naging ganun ang resulta. So, let's trust God's way, and never doubt. Lahat po yan ay may dahilan, may purpose. Kung hindi man para sa akin yan, para sa ibang tao yan. Kasi siya ang mas, kasi iba-iba tayo ng, ng sitwasyon sa bawat araw. So, even though sabi mo, ay, si ganito, magpa-pray ako sa kanya. Pero si Brother Paz ang sumagot. Why? Because that day, he is the one that can and willing
and ano po yun, available para kay God sa oras na yun. So, let's trust God's judgment and God's way in every little thing that we do and every little thing that we need. Amen po. So, ayan po. Let's be an opportunist. Mga oportunista. Sa atin po sa mundo, pag sinabing oportunista, grabe, grinab, oh. Yung 4 na M, pinakasalan. O, diba? Kasi opportunista nga because of the dream that she wants or he wants, diba? Pero tayo po, let's be an opportunist. Every moment, make every moment, ano po, valuable. Matters daw po talaga. Napakahalaga. Ano po, kaya kapag meron tayong opportunities na nakita, ngumiti sa'yo, chance mo na yan. Chance mo na yan, ma-share yung faith mo. Nagtanong sa'yo, chance mo na yan. It's the opportunity na makapag-share ka. Di po ba? Kapag may titingin-tingin sa'yo, mukhang, lapitan mo na. Di po ba? Why? It's the Holy Spirit. Parang minamagnet. Hindi man kayo magkakilala. Parang iba, ano po? Iba. Minamagnet, hinihigop. Ano po, kahapon may nakausap din kami. Parang nag-share po siya. Sabi niya, welcome to our family. You are welcome to our family. That word family really struck her heart. And she cried. Di po ba? So, hindi natin alam. Pero kung titingnan mo siya sa panlabas, wow, parang so happy, wealthy, di po ba? Parang meron, masaya, yung satisfied. But by that word, welcome ka po, attend ka sa amin. You're welcome to our family. Alam niyo po, yung family word na family, naramdaman niya na, wow, hindi man kakilala, pero she's welcoming me to her family. Hindi natin alam po, yung simpleng hi, simpleng kumusta ka, yung simpleng, hindi natin alam kung ano yung magic na dala nun sa ibang tao. Tayo lang po ang gatilyo. If you trigger it, and God, si God po ang magpapadala. Tayo lang talagang gatilyo. So, click that, hit that. Click that button and share. Hindi po ganun no? Click that button and subscribe. Hindi po ganun. Click that button at talaga pong mag-e-effect, take effect. The power of God will be released. Amen po. So, dapat po, hindi tayo handang makipagdebate kung hindi handang magbigay ng time to listen and explain. Amen po. So, to God be all the glory. Thank you so much. Naka 24th day na tayo and tomorrow will be the last day of our 25 days of our journey with purpose. Growing closer, growing deeper. Paano po? To God. Yun po ang purpose natin dito. Amen po. After po ng ating 25 days ng ating journey, magkakaroon po tayo ng 4 days preparation of, magkakaroon po tayo ng 4 days preparation para sa ating puso para po sa Holy Week. At sa Holy Week na po yan mula April 14 from Monday to Sunday. This week lang po tayo, April 14 to April 20, kompleto po yan. From the Holy Monday to the Resurrection. Ngayon lang po tayo, exceptional po, exception lang. Itong week na to, magkakaroon tayo ng Sunday Devo. Sunday morning Devo para po sa Resurrection. It's gonna be a short morning Devo because I know every one of us as a church, may pinupuntahan po tayong kanya-kanyang churches. So, lalo na po kami, April 20, ang church service po namin is 10 o'clock in the morning. So, we have to be prepared and go there earlier. Kaya po, short lang po ito. But, we won't want to lose the opportunity to celebrate together the resurrection of our Lord Jesus. Even though, pag-aalala lang po ito dahil it happened 2,000 years ago, but the feeling, the happiness always remains. Nandyan pa rin po, damang-dama pa rin natin at tayo po ang buhay na testimony. Without that resurrection, His death has no meaning at all.
Di po ba? Mananatili lang siya doon, na kinuha lang niya yung susi, tapos naghihintay lang siya doon. I have the key for the life and death. Di ba parang ganun? Di naman umakyat. Kaya, wala din, di po ba? So, our redemption really proves by His resurrection. And we have to celebrate. Kung birthday nga natin, taon-taon sineselebrate natin eh. Di po ba? Kung tutuusin, yung iba ayaw tumanda. Oh my gosh, 50 na ako. Di po ba? Pero, tayo po ay alalahanin po natin ang kanyang resurrection April 20 with a short devo will be led by Ma'am Shrubi. So, madali lang po ito. Kaya, sa may mga time po sa April 20, sa Resurrection Day, before you leave or while you're preparing, you can be in a listening mode. But let's join together if you have time. If you can make time for God. It's a privilege to celebrate together po. Kasama po kayo. Amen. Maraming salamat po. Kung sino po ang ang may time. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Ate Gina, papasok na rin yan sa work. Ayan, si Ate Maricar. Hindi yata siya, ngayon, hayade. Maraming salamat po sa bawat isa. Ayun, wala na yung iba, po. Kasi may mga work na po sila. Si Ces, meron siyang bisita. Thank you so much. Ayan, dito pala si Ate Leia, Sis Maria, Ate Yolanda, good morning. At si Marie din na Preggy, si Preggy Mami. Ayan po, ayan, Sweet Mary, gabi na sa kanila. Ang kanilang dinner, handa na ba? At ang katanungan natin ngayong umaga, na iniwan sa atin ni Sis Kat, ay hayati pa rin daw pala. Kaya pala mauuna na rin siya. Ayan si Sis Maricar. Wow, praise God. Salamat po. Ang hayati po yung mas maaga ang pasok kesa sa normal. Kaya maraming salamat po sa presensya ng bawat isa. Even though we are busy, po. Ayan. So ang katanungan, where are opportunities you can ask God to help you reach out? So, magtanong po talaga tayo ng opportunity. God, at saka humingi, give us the opportunity to reach out someone. Pero ang tanong, is your heart open to hear from the Lord? Handa ka ba? Kapag sinabi niya ni God, hingi-hingi ka nang binigyan kita, namili ka, ayaw mo. God, wag yan. Ibang tao na lang. Di po ba? Sometimes pagka-pray mo pa lang, tapos ano ba itong taong itong hindi natin alam, yan na pala yun, yung opportunity na binigay sa atin ni God, na ma-exercise yung ating faith sa taong yan. Kasi kung yan yung taong madaling hindi ma-exercise yung faith natin. No challenge at all. Amen po? So, bago po tayo magbahaginan, let's seal it with a prayer. Amen po. Amen. Ama naming nasa langit, tunay nga po kami nagagalak na lulugod talaga po kami sa araw-araw na opportunity na binibigay mo sa amin, O God, na kami ay sama-sama na makapagpanalangin. Thank you so much po sa aming kapatid na si Sis Janice na kasama namin from the very beginning na nanunood sa live, O Lord. Maraming salamat for this opportunity. It's a big opportunity for us, O God, to have our brothers and sisters, O God, live man ito, o dito man magkakasama kami sa online right now, O God, hindi man ngayon, later on sa kanilang panunood, Panginoon. We are so much privileged, O God, na nagkakaroon kami ng live na hindi man ngayon, later on mapapanood nila, Panginoon, para marinig nila at matanggap nila kung anong prepare mo para sa amin. You love your children, you treat us evenly, O God. So lahat po yan, bibigyan mo ng opportunity na makarinig kung anong shinare mo sa amin, kung anong ulam namin, ganun din ang ipapaulam mo sa kanila.
You treat us evenly, O God. You loved us, Panginoon. Pareho mo kaming minahal ng walang sukat, kapantay, Panginoon, at walang hinihintay na kapalit. Nawa, Panginoon, ang pag-ibig na ito na aming natatanggap, Panginoon, mula sa inyo, ay maibalik namin, O God, sa aming mga mahal sa buhay, maging sa sarili namin, Panginoon, sapagkat kami ay iyong anak na pinapahalagan. We must value everything, O God, na may binigay ka sa amin at pinagkatiwala, na maging good steward po kami, Panginoon, hindi lang sa mga bagay na gusto namin, sa lahat po, Panginoon. Thank you so much, O Lord, O God, sa opportunity, sa araw-araw, sama-sama kaming makakalapit sa inyo, together, O God. Nandito kami, nag-aaral, nilay-nilay ng iyong mga salita, na sa kabila ng kabisihan namin, Panginoon, we chose you to be the first, O Lord. And you are very pleased, O God, kapag nakikita mo na iyon ang ginagawa namin. Kaya naman, out of the gladness in your heart, you change everything, O Lord. Talagang in our favor, O Lord. Thank you so much. Kung akala naming na late na kami, gagawa at gagawa ka, Panginoon, ng paraan upang hindi kami ma-late, O Lord. Thank you so much, O God, for orchestrating everyone's lives, O God. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang lahat ng humahabi, nag-aayos, Panginoon, ng bawat sitwasyon, ng bawat tao na makakahalubilo namin, kung saan mabibigyan mo kami ng opportunity to really share our faith, exercise our faith, to pray to you, to talk to you, to help someone, kung saan ito po talaga ang tunay. Ito po ang tunay na purpose ng aming buhay, Panginoon. Ang sumunod sa iyo, ang parangalan ka, Panginoon, at magbalik ng pag-ibig at pasasalamat sa iyo sa pagsisilbi namin sa ibang tao, sa panalangin namin sa kanila, standing in the gap to pray for them, to those who cannot pray, to those who cannot put into words what in their hearts, what in their minds. And we are here, O God, very much willing to intercede for them, O Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, ganon ang mindset, ganon ang aming puso, na kaya naming ilapit sa inyo, Panginoon, hindi lang ang aming mga pangangailangan at pasasalamat, kung hindi ang pangangailangan at pasasalamat din ng ibang tao, na lagi kaming handa, Panginoon, nang magbalik ng pagpasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang tao. The triangle, O God, the triangle cycle, O Lord, mustn't be broken, O Lord. Kailangan po ito ang lahat, Panginoon, kami ang nasa aming mga isipan, to help others and allow others to bring back all the glory to you. And when you are pleased, you will give us all the favor para sa amin. We will benefit, O God, to the action we do by sharing our love, our faith, O God, our time to others, O God. Nawa po, Panginoon, tunay na kami handang magpagamit sa inyo, Panginoon, and give us, O God, the opportunity, O Lord, upang maibalik namin ito, Panginoon, sa inyo sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-save namin, pag-share namin, leading others to you, O Lord, upang sila mismo magsabi, salamat sa Diyos. Tunay ngang may Diyos, buhay nga ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin, na tumutugon sa aming mga panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat milagro, bawat kagalingan, bawat pagtungon, bawat pagdinig sa aming mga panalangin, O Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, O Lord, sa mga kaibigan na dinadala mo sa aming buhay, hindi lamang kami, Panginoon, but we too, we need someone, O God, the angels, O God, that you're using to help us, to comfort us, O God, to strengthen us. We need each other, O Lord, araw-araw, Panginoon, upang hindi kami ma-burn out, O God, hindi kami mapagod, hindi kami ma-pressure, hindi kami ma-over-fatigue, O God, sapagkat hindi ito ang nais mo na mangyari sa amin. Sabi mo nga sa Matthew 8, come to me, 8:28, Matthew 8:28, come to me. Come to me. Una, kami iyong pinalalapit sa inyo, and I will give you rest. Those who are heavily laden, hindi natin dapat ito pinapasan. Ang dapat natin gawin ay ibigay at ipagkatiwala sa Diyos.
Thank you so much, oh God, for giving us this such love, oh God, that we don't deserve. This such understanding, oh God, mercy and grace, oh God, that we don't deserve. Kaya naman po, Panginoon, out of gratitude, we will share this, oh God. Kung anong tinanggap namin, nakita namin, narinig, ibabahagi namin sa kanila. We won't be selfish, oh God, na ito ay para sa amin lamang. Ibabahagi namin ito sa kanila that there is a God that forgives, that understands, that love us limitless and never expect nothing in return. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ito ay isang misteryo na hindi matanggap ng ibang tao. And thank you so much for opening our eyes, opening our hearts to receive and believe this kind of mystery, Panginoon, na kayo lamang, Panginoon, oh God, ang nag-iisang Messiah, anak ng Diyos, at tunay na nagbayad ng aming mga kasalanan. Yes, our sins, our death, all are paid, blot out, is stamped, is paid by your blood, oh God. Maraming salamat sa mga tao, Panginoon, sa mundo. It's foolish. They can't believe of your resurrection. But we have hope in you, Lord. At ito po ang pangahawakan namin. This is the hope that we profess that guarantees our salvation, oh God. Anuman paghihirap na meron kami sa lupa, hindi na namin, Panginoon, hahayaan na maghihirap kami sa impyerno pagdating ng panahon. Maraming salamat po, Panginoon, for revealing us, allowing us to respond in your calling, na marinig namin ito, Panginoon, for opening our hearts, opening our minds. Hindi na po kami blinded, O God, ng mga bagay dito sa mundo. We are not blinded by the pain from the past. Now we are opening our eyes, letting it go, giving it all to you, since you are there asking na ibigay ito sa iyo, and you want us to be free, you want us to have peace and enjoy our lives na natitira na dito habang kami ay nasa lupa. Ilang panahon na lang ang natitira sa buhay namin, and we should cherish it, and we should bring back all the glory to you every day of our lives. Forgive us, Lord, sa aming mga stubbornness, hard-headedness, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami mismo ma-overcome namin ang aming isipan, ma-overcome namin ang dryness, O God, ng aming puso, ang katigasan ng aming puso, Panginoon. And we will choose, O God, to trust in you and create in us a pure heart and a contrite spirit, a clean hands, peaceful mind, O God, and a loving heart, and a forgiving heart. And all comes from you, O Lord. Hindi namin ito kaya, wala kaming pwedeng at makakayang gawin kung wala ka, kung hindi ito nagmumula sa inyo, according to James 5. Kung ano ang kulang sa amin, hingin namin sa inyo. God, help us, O God, to forgive, to love others, and strengthen us, O God, and give us the opportunity to really help others, O God. Hindi lamang po sa prayer, but our presence and the work of our hands for them. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lahat ng natutunan namin ngayon, hindi man po ito, Panginoon, biglaan, hindi man po ito ganung kalaki at kabigat, but you're asking us, O God, the 2 fish and a loaf that we have, kung saan at anong meron kami, kahit katiting ito, kaunti man ito, Panginoon, this is all we have, Lord, but use it. Allow us, Father, to use what we have, the little faith that we have, the little love that we have, O God. That's enough. That's the only thing you ask from us. Kung ano ang meron kami, hindi yung wala kami. Hindi kami magmumuri, Shinay. Hindi kami ano ba yung muri, Shinay? Hindi kami yung hindi namin kaya. Hindi namin kaya, hindi namin gagawin. Only the things that we have. Gaano man ito katiting, gaano man ito, Panginoon, kaliit sa tingin ng iba, but then for you, that's all that we have. So it's the big leap of faith. Ito na po ang malaking aksyon, gawa na maaari naming maibigay sa inyo. And you really appreciate
the heart. Heart matters, not the words and not the lips and not what we think. Thank you so much, O Lord, because you see us differently. You judge us differently. You look at us full of love, full of hope, and who we will become. Hindi kung sino kami ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Just by knowing it, O God, you make our day. Thank you so much. Samahan mo po ang aking mga kapatiran. Ganun din po ako, mga mahal namin sa buhay, wala man kami sa tabi nila, but we entrusted their lives to you, O Lord, sa kanilang paglalakad, pagbiyahe, Panginoon, pagdadrive, O God, sa aming mga anak, Panginoon, use your mightiest angel to protect them, to lead them, O God, to guide them, saan man sila magpunta, saan man kami pumunta, ano man ang gagawin namin, you will always be with us, through all the way through. Thank you so much, Panginoon. Binabalik ko po, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba sa inyo, sa iyong salita, sa iyong pag-ibig, sa iyong yakap, and calling us, drawing near to you for every opportunity that we have every morning sa paggising pa lang namin. Maraming salamat po sa umagang ito at sa mga kapatiran ko na nagbibigay ng lakas sa bawat isa. By their presence, we already felt your love and support galing sa kanila. It's the energy of love. It's the power of love na nagko-connect sa amin. Our common denominator. Even though we have different churches, even though, oh Lord, we are in the different countries or places, we are connected because of your love. Maraming salamat sa pag-ibig na ito, Panginoon, na nagbubuklod sa amin. Wala, Panginoon, iba pang dahilan para kami ay mapaghiwalay. It's the power of the Spirit that will respond to every prayer at sa bawat desire ng aming puso as you promise. Amen po. Binabalik namin lahat ng ito, Panginoon, for your glory. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At sa aming kapatiran na nanonood. Thank you, Ate Ging, sa pag-join. Thank you so much sa mga kapatiran namin na kasama natin ngayon. Baunin po natin ang salita ng Diyos and let's be the salt and light. Wag naman yung asin sa mata. Masakit yon. Okay? Liwanag sa mata. Nakakabulag yon. Okay po? So, in a proper way, in a modest way, gawin po natin yan. Hindi naman kailangang maging, katisuran ng iba. Ayan. Dapat po, lagi po tayong may wisdom na nagmumula sa Panginoon. Lahat ng lalabas sa bibig natin ay magbe-benefit ang ibang tao. Kasi sabi po, tandaan ninyo, sabi ng Panginoon, it will comes back to you. Wow! It will echo. So kapag nagsalita ka ng blessing, blessings will echoes back to you. So pag nagsalita ka ng hindi maganda, alam mo na rin kung anong babalik sa'yo. So be ready. Di po ba? Sa consequences ng mga yan. Kaya mag-ingat po tayo. Always motivated by love and guided by the Holy Spirit para wag po tayong kumain ng alikabok ng ibang tao. Di po ba? If you dust it off, certainly, kita nyo nga po yung alikabok ng China nakarating dito at sa iba-iba pang lugar, di ba? So, it will also happen to us. Kaya po, speak blessings and blessings will come back to us. Sabihin mo, maganda ka, babalik sa'yo. Maganda ka. Di ba? Walang magsasabi sa'yo na, maganda ka, sasabihin sa'yo, hindi sinungaling. Walang ganun po, di ba? So whatever you speak it out, it will echoes back to you. Pag sinabi mong, mabait ka, hindi yan sasabihin sa'yo, sinungaling, matapang ka. Di po ba? Hindi yan babalik sa'yo ng ganon, ng kabaligtaran. It will echoes back to you, the same thing na sinabi mo. So pag sinabi mong, God bless you, di ba? Uy, God bless you din, ganon. Pag sinabihan mong, ay, ang ganda mo naman ngayon. Uy, ikaw nga dyan, i-blooming ka, di ba? So if you want to be praised, praise first. If you want to receive, give first. Amen? So, yan talaga, kabaligtaran ng mundo. Hindi po ba? Kapag may binigay ka, hindi po ba? Yan yung, mundo at kingdom culture. So, let's start to live in a kingdom culture, mga kapatid, para po masaya ang ating buhay. Kahit na paglabas mo pa lang, nasa loob ka ng bahay, parang,
yung aking mga wrinkles, ang dami-dami na. Di po ba? Pero paglabas mo, parang nawa-wipe out. Parang tingin nila sa'yo, ano ka, bright and shining. Yun na po. Si Beauty daw siya. Si Beauty, si Ate Lily. Di po ba? Kaya mga kapatid, let's shine and let's be the salt to others. Amen? Huwag yung salt na nakakatuyo. Di po ba? Isang function din ng salt is preserve. Di ba? Baka naman maburo ang mga tao sa paligid natin. Natuyo. Na-absorb lahat ng asin. Okay? So, in a good way po, no? Be a salt and light to them. Amen. May naalala tuloy ako sa sabi ni Sis's brother Pasbaw, si Sweet Mary. Sabi nila, telling the truth, not to hurt them. But telling the truth because you care and you want to free them. Ano po? Truth will set them free. Not the truth na pansampal sa mukha, no? Not to hurt them. Because truth really hurts. But not to degrade them, but not to despise them, but to help them always. Ano po? Spice their lives. Yo, maanghang pero it will spice their lives. Amen? Sige po, hindi ako natatapos. Pag ako may sinalita, malaging ang daming kasunod, no? Chain reaction, parang si Einstein lang. In every action, there's always a reaction. Kaya kapag walang nagbabat-in, parang tuloy-tuloy ako. No? Mag-bat-in na po kayo. Para matapos na ako magsalita. Amen. Thank you po. Sa bawat isa. Ayan po. Kung meron lang pong time, no? No, you're not obliged to do that. Kung hindi po, kung may time lang po. Kung wala po kayong time, okay lang po. Maraming salamat po sa presensya ninyo. Ayan. Yun lang, samahan nyo ako dito. Kami dito, every morning. It's a privilege na po na aming pinasasalamatan. And God really appreciate that. God looks at the heart. Kahit busy ka, you gave time to listen to His words. Amen po. Sabi nga ni Sis Kat, hindi po yan galing sa amin. So certainly, one of those words that were spoken, magta-touch po yan sa puso ninyo. Magre-rema. Sabi nga po magre-rema daw po yan sa puso natin. At mag-i-echoes yan. Araw-araw. Sa buong araw, nilay-nilayin natin. Amen. It seems like it's Monday, first day of the school. Talagang mga busy. Sige po. Salamat po. If you're satisfied and God will give you the opportunity. Hindi nyo man po na-share dito ngayon. You can share in our GC or share it to others sa mga makakasalubong nyo po ngayon. Kapag may nakita ka mga Pilipina, ay Pilipina. Di po ba? It's an opportunity. Actually, hindi lang po Pilipina. Even though ibang lahi, magtanim ka lang. At bahala na si God na magdilig at magpabunga at magpalaki at iba ang mag-aanin yan. At least, you did your part. Magtanim ka lang. Yun lang naman po ang trabaho natin magtanim. Amen? Maraming salamat po sa bawat isa. Okay na po ba tayo? Ayan. Hindi ko nabasa yung nag-heart and nag-left. So, ibig sabihin may mail na siya. Amen po. Maraming salamat mga kapatid sa mga nanonood po sa live. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo ngayong gabi. Muli. At bukas po uli ng umaga. Meron po tayong Monday group ngayon. At ano pa ba ang meron? Ayun. Meron po kasi kami ding monitoring. Malapit na po kaming matapos ng monitoring. Kaya pwede na rin po kami maka-join uli. Sa Monday. Amen. Sige po, maraming salamat po. Have a blessed day and a productive day. God bless everyone.